Siguro hindi napansin ng kuya mo to dahil malaki ang respeto niya kay Don Fausto. Kung kaya't ikaw ang tanging paraan upang mamulat ang kuya mo. Dapat ay mapagmatsyag din tayo sa ikinikilos itong si Don Fausto at Candy. Kailangan nating malaman kung ano talagang tunay nilang pakay sa inyo at sa kumpanya ninyo. Kinuha ni Joaquin ang kamay ni Sinay at pinisilyon. Tinignan ng lalaki na seryosong asawa at sinabing, ayaw ko mang sumali sa problema ng pamilya niyo pero kaligtasan mong nakasalalay dito. Kaya kapag meron kang nararamdamang hindi maganda, ay sabihin mo kagad sa akin. Kung may mga bagay kang hindi naintindihan tungkol sa negosyo ay huwag kang mahihiyang magpatulong sa akin. Nakaramdam ng init sa puso si Senaya nang marinig ang sinabi ni Joaquin. Tumango siya sa kanginitian ng matamis ang asawa. Joaquin, naintindihan kong ibig mo sabihin. Alam kong kaligtasan ko lang ang iniisip mo. Huwag kang mag-alala. Palagi ako mag-iingat at hindi ako papayag na saktan nilang pamilya ko. Hinila ni Joaquin ang kamay ni Sinaya at pinaupo ito ulit sa hita. Pinulupot ng lalaki ang kamay sa bewang ni Sinaya sa kahuminga ng malalim. Asawa kita, kaya responsibilidad kong tulungan at protektahan ka sa mga taong may balak na manakit sa inyo ni Alexander. Mahal na mahal kita, Sinaya. Tandaan mo yan. Huminga din ng malalim si Sinaya at niyakap din ng asawa. Ramdam niya ang mainit nitong katawan at tibok ng puso nito. Tinapik-tapik ng marahan ni Joaquin ang kanyang likod kung kaya't kumalma ang katawan niya. Biglang nakaramdam ng pagod at sakit ng katawan sa Sinaya dahil doon. Ang silid ay sobrang tahimik at ang malalakas sa tibok ng dibdib nila ang namayani sa loob. Si Sinaya nang pumuto ng katahimikan. Inaantok na ako, hubby. Tumango si Joaquin at pinandar ang wheelchair papunta sa gilid ng kama. Dahan-dahan siyang inilapag ng lalaki sa malambot na kama nila. Nang makahiga ay kaagad ng musog upang makahiga rin ng asawa. Niyakap niya ng mahigpit ang lalaki at mas sumiksik pa dito. Good night, hubby. Sweet dreams, bulong niya sa asawa. Napapikit siya nang hinalikan siya ni Joaquin sa noo. Good night din, my miracle. And our little baby here. Naramdaman ni Sinaya ang paghimas ng asawa sa tiyan niya. Sandaling kumunot ang noo ni Sinaya subalit dahil siya antok na ay hindi na siya nakapag-react. My miracle? Tinawag siya nitong may miracle. Sa kabilang banda, nakarating ang mag-ama na si Don Fausto at Candy sa itinayong villa nito malapit sa mansyon ng mga Anderson. Si Don Fausto ay nakaupo sa backseat ng kotse katabi nitong anak na si Candy. Madilim ang mukha ng matanda kung kaya't natatakot si Candy na makalikha ng anumang tunog na magpapairita sa kanyang istrikto at malupit na ama. Candy, sabi mo nga sa akin, kayo ba ni Alexander ay may pag-asang maging mag-asawa? Kayang bang kunin ang loob ng lalaking yon? May bahid na pag-alala ang boses ng matanda, subalit nagulat pa rin si Candy dahil sa bigla nitong pagsalita. Hindi tanga si Don Fausto. Alam nitong walang interes si Alexander kay Candy. Kitang-kita naman yon sa kilos ng lalaki. At dahil alam na matanda na gustong-gusto ng anak si Alexander, ay ginagawa nitong lahat upang mapalapit ang dalawa sa isa't isa. Si Alexander lamang ang problema dahil lumalayo naman ang lalaki. Kanina nung nasa party, nakikipag-usap si Don Fausto sa guest pero panaka-naka nitong sinisilip sina Alexander at Candy. Pero dahil sa sobrang kabisihan, nang matanda sa negosyo hindi na ito na-update kung ano ng relasyon ng dalawa. Si Candy ay ilang segundong natahimik, hindi makapagsalita sa tanong ng ama. Naalala niya sinabi ni Sinaya sa kanya kanina, ang mga salitang nagpapasakit sa puso niya. Candy. Bumalik ang dalaga sa realidad na marinig ang pangalan niya. Umiling lamang siya at malungkot na nagsumbong sa ama. Dad, walang nararamdaman si Kuya Alexander sa akin. Sa tingin mo ba, kailangan ko pa siyang pilitin? Kailangan ko pa rin bang pilitin ang aking sarili sa kanya? Nang marinig ang sinabi ng anak ay sumikit ang mga mata ni Don Fausto. Mas lalong nandilim ang mga mata nito. Humigpit ang hawak na matanda sa baston nito sa kahuminga ng malalim. Candy, lagi mong tatandaan ikaw lamang ang bukod tanging anak ko. Matanda na rin kami ng ina mo, kung kaya't kailangan mo ng isang makapangyarihang asawa na magtatanggol sa'yo. Alam mo naman kung paano ako nagsimula bilang isang negosyante, hindi ba? Naging malupit sa akin ang mga tao dahil nasa mababa lang ako at dahil ginawa kong lahat upang mapalapit sa pamilyang Monte Carlo, ay nakaangat-angat tayo. Bata ka pa at marami ka pang pagdadaan ng pagsubok.
Nag-aalala lamang ako sa magiging kinabukasan mo. Hindi kami habang buhay na mananatili ng mommy mo sa tabi mo. Tinikom ni Don Fausto ang bibig. Gustong yakapin ng anak subalit hindi magawa. Ayaw ko maranasan mong lahat ng nararanasan kong paghihirap noon. Gusto kong maging maganda at mas nakakaangat pa sa mga taong magiging buhay in the future. Si Alexander Montecarlo, siya lang ang makakatulong at poprotekta sa'yo. Alam mo yun. Huminga ng malalim si Don Fausto. Kung kaya't siya lang ang tangi kong nakikitang lalaki para sa'yo. Huminga ng malalim si Don Fausto at tinignan ng malamig ang anak. Kapag naging asawa mo siya, hindi na ako gagawa pa ng masasamang bagay para mabigyan ka lamang ng magandang kinabukasan. Tahimik na nakinig si Candy sa sinabi ng ama. Kinagat niyang mapupulang labis sa kanapasinghot, sa ilong. Sobrang na-touch siya sa sinabi ng ama. Alam niyang mahal na mahal siya nito kahit na hindi ito vocal sa kanya. Simula nung bata at naging dalaga siya, ay ang iniisip palagi nito yung kapakanan niya. Simula noong dumikit ang ama niya sa pamilyang Montecarlo, ay naging magaan ang buhay nila. Marami ang mga taong napansin ang abilidad ng ama at marami ring namamangha sa matanda. Dahil siya narinig ay hindi maiwasang makaramdam ng kasiyahan si Candy. Alam niyang kahit na istriktong ama niya, ay may pakialam pa rin ito sa kanya. Subalit pala isipan sa kanyang huling sinabi nito. Medyo naguluhan siya dahil siya narinig. Dad, ano pong ibig niyo sabihin sa huling sinabi mo? Tanong niya sa ama. Nang marinig ni Don Fausto ang tanong ng anak ay napasandalang matanda sa upuan nito. Candy, palagi mong tatandaan na sa mundo ng negosyo ay isang larangan ng digmaan. Ang kompetisyon ay pagitan ng dalawang kumpanya at hindi maiwasan. Alam mong hindi rin mawawalang kompetisyon dito. Kung hindi si Alexander ang naikasal sa'yo at hindi maging parte ng pamilya natin. Malamig na nilingon ng matanda si Candy. Alam mong mawawala sa atin ang kapangyarihang tinatamasa natin ngayon. May posibilidad din na mawala ka as head of pharmaceutical business nila. Wala akong pakialam kung kunin man nilang kumpanya ng mga alahas, ngunit ang mawala ka sa posisyon mo sa pharmaceutical ay isang malaking kawalan sa'yo sa atin. Kailangan mo makuha ang kumpanyang iyon bago pa man makuha yun ni Zenaya. Alam mong doon ka lamang mas makikilala ng mga tao. Kung may ikasal man si Alexander sa iba, tsak na mawawala na tayo sa priority niya. Napakagatlabi si Candy nang marinig ang sinabi ng ama. Kahit na nalilito'y napatango siya. Sa ilang taong nakalipas, nakita niya kung paano naghihirap ang ama sa mundo ng negosyo para lang mapaangat ang estado ng buhay nila. Subalit hindi pa rin niya maintindihan ang katotohanan ng kailangan pa nilang makipagkompetensya sa iba. Nagsasalita na sana si Candy, ngunit kagad na naunahan siya ng ama. Alam kong gusto mo si Alexander anak, huwag kang mag-alala, ako nang bahala sa lahat. Gagawin kong aking makakaya na mapangasawa mo ang taong gusto mo. Gagawin ni Dad ng lahat upang masunod lamang ang kagustuhan ng pinakamamahal kong anak. Malambing na sabi ni Don Fausto. Nagawa na nitong hawakan si Candy. Sa ulo tinaplos yun ng marahan. Hindi na siya hinayaan pang magsalita ng matanda. Sa sandaling matapos sa pagsasalita si Don Fausto ay agad na huminto ang kotse. Mabilis itong binuksan ng pinto at umalis na. Nang makababa ang ngiti sa labi ng lalaki biglang nawala at napalitan niya ng malamig at madilim na ekspresyon. Ang noo nito ay napakunot habang mabangis na nakatitig sa harapan. Nang maalalang kaninang salo-salo ay hindi maiwasan ng matandang mapangisi. Si Zenaya, alam ni Don Fausto na iwas at hindi ito komportable sa matanda. Pero kahit na gano'n nararamdaman ng matanda na mabait ito at mabuti ang puso. Ang asawa naman itong si Kit Joaquin na hindi man lang umiimik sa tabi, halatang hindi marunong makipag-socialize ang lalaki. Pero ang katahimikang yun ang nagpakaba sa matanda at hirap din itong mabasa ang iniisip ng lalaki. Alam ng matandang hindi basta-bastang kalaban si Kit Joaquin. Nabansagan itong magaling at mahusay na negosyante sa buong Asia. Kailangan ng matanda na mag-ingat sa hinaharap. Kailangan itong mag-ingat sa pakipag-usap sa lalaking yon. Si Joaquin na may kalaman sa negosyo. Subalit si Zenaya wala. Pwede niyang magamit ang babaeng yun sa hinaharap. Kinabukasan maagang nagising ang mag-asawang Kit Joaquin at Zenaya. Si Zenaya kasalukuyang naghihilamos ng mukha at nag-aayos ng sarili. Habang sinusuklayan niyang kanyang mahabang buhok ay nalaki ang mga mata niya, kitang-kita niyang mapupulang pantal sa kanyang leeg. Maraming nilagay na kiss marks si Joaquin sa kanyang leeg. Talagang halatang halata yun dahil sa maputi niyang balat at dahil sa nakita na palingon siya kay Joaquin na kasalukuyang nagtututbrush sa gilid niya. Sinamaan niya ng tingin ng asawa at napailing. Ginisihan lamang siya ni Joaquin, inalis sa bibig ang toothbrush at nagsalita. Sorry mahal. Hindi lang ako nakapagtimpi kaninang umaga. Sobrang ganda mo kasi. Dahil sa narinig ay sumilay ang ngiti ni Zenaya. Nakaramdam siya ng kilig dahil sa sinabi ng lalaki.
na walang pagkainis niya at napalitan niyo ng kasiyahan. Sige na nga, at dahil sinabihan mo akong maganda, papatawarin na kita. Palagi ka namang maganda sa akin, wife. Ikaw ang pinakamagandang babaeng nakilala ko sa lahat. Tumawa ng mahina si Sinay at napailing. Ang corny mo, Mr. Anderson. Let's go downstairs. Sabi ni Greta, naghihintay raw sa baba si Mommy at Thunder. Luke at Kuya Alexander. Sabay-sabay raw tayong mag-almusal ngayon. Matapos na mag-ayos ay hindi nakalimutan maglagay ni Sinay ng concealer dahil ayaw naman niyang makita ito ng pamilya niya dahil sobrang nakakahiya. Ilang minutong nakalipas ay bumaba na sila. Bumungad sa kanila si Mrs. Anderson na nanonood ng TV at parenting nakaupo sa sofa. Si Alexander naman ay nakafocus lamang sa telepono at parang may kausap. Si Thunder at Luke ay panay harutan sa gilid ng mom. Paminsan-minsan ay sinasaway ng matandang dalawa pero hindi pa rin ito maawat. Para tong mga batang naghaharutan, hindi talaga nagtinutong dalawa. Napapailing na lamang si Sinaya. Nang makita silang bumaba sa elevator ay kaagad na naalertong mga tao sa sala. Good morning sa ating lovebirds. Maganda bang tulog yung kagabi? Gising sabi ni Mrs. Anderson sa kanilang dalawa ni Joaquin. Namula ang pisngi ni Sinaya at ganun din ang asawa. Umiwas sila ng tingin kung kaya't nahalata ito ng mga taong nasa harapan nila. Uy, nagbablush si Kuya Joaquin, tuksong sabi ni Thunder. Kung kaya't sinamaan ng tingin ng lalaki ang kapatid. Nang makitang masamang titig ng kapatid ay mabilis na tumago ito sa ina. Momo, si Kuya! Ayan na naman ang mga mata niyang nakakamatay. Sumbong nito kaya tumawa ng malakas si Luke. Ang gago parang duwag. Titig lang mamamatay ka na. Naputo lang sasabihin ni Luke na nilingon to ni Joaquin. Mas madilim at mas nakakatakot ang tingin nito kaysa kanina. Napaatras si Luke saka napaiwas ang tingin. Sabi ko nga, nakakatakot nga. Bulong nito at napakamos sa ulo. Nawala lamang ang mainit na tensyon nang magsalita si Alexander. Let's eat breakfast. Alam kong gutom na kayo. May binili akong paella Valenciana for you, Zenaya. Alam kong you're craving for it matapos mo matikman ito. Nakangting sabi ni Alexander at dahil ayaw namang magpatalo ni Thunder at tinignan ng threat na si Alexander dahil alam niyang aagawin na nito ang atensyon ng maladyosa niyang sister-in-law na para lang sa kanya hindi ito maiwasang magpabida. Mas masarap ang binili kong adobo. Alam mo paborito mo yon, sister-in-law. Pagmamalaki ni Thunder at tinasa ng kilay sa Alexander, napailing na lamang ang lalaki dahil sa inasta ng immature na banatang si Thunder. Tanga, ikaw lang ang bumili. Ako kayo nagpatluto niyan sa chef namin tapos binili mo lang. Kung hindi lang dahil sa akin na wala kang adobo ngayon, sabi ni Luke at minatukan ng kaibigan. Sinamaan ng tingin ni Thunder si Luke at minatukan din ito. Ngayon, imbis na si Thunder at si Alexander ang nagbabardagulan, ay si Luke nang naging kaaway ng binata. Patuloy itong nagharutan kung kaya't walang nagawang apat kung hindi ang umiling, nakatanggap ng tawag sa Sinaya mula kay Don Fausto. Naalala niyang kinuha ni Don Fausto ang kanyang phone nung nasa party sila. Agad niyang sinagot ang tawag ng matanda at magalang na binati ito. Don Fausto, magandang umaga po. Narinig naman ni Sinaya ang malambing na boses ng matanda sa kabilang linya. Iha, magandang umaga rin. Hindi ba ako nakakaistorbo sa'yo? Tanong nito. Hindi naman po, hindi kayo magiging istorbo sa akin. Ano po problema? May nangyari po ba? Iha, kasi ganito yon. Huminga ng malalim si Don Fausto at nahihiyang nagsalita. Iha, mukhang lumalala na rin ang sakit ko. Gusto ko sanang magpa-check up sa'yo subalit hindi ko kayang pumunta sa malayong lugar kung saan nakatayong hospital mo. Pwede mo ba akong puntahan sa bahay? Kung hindi ka lang namang busy, Iha. Napalingon si Joaquin sa direksyon ni Sinaya dahil narinig nitong sinabi ng matanda sa kabilang linya. Unti-unting sumikit ang mga mata ng lalaki at mabangis sa mga matang nakatingin sa telepono ni Sinaya. Kahit na medyo tagilid sa kanilang matanda, ay nakapangako kasi si Sinaya na gagamutin niyang sakit nito. Ayaw rin naman niyang mawala ang kanyang kredibilidad bilang isang doktor. Nakapangako siya sa matanda kung kaya't tutuparin niya yon. Don Fausto, huwag kayong mag-alala, tutulungan ko kayong gumaling. Pakisend na lamang po sa akin ang address niyo at pupuntahan kita as soon as possible. Ilang minuto rin silang nag-usap ng matanda nang maputol ang linya. Matapos na maibaba ni Sinaya ang telepono ay lumapit sa kanya si Joaquin. Sasamahan kita, wife. Walang pag-anilangan sabi ng lalaki. Ang mga mata ni Joaquin ay puno ng determinasyon habang nakatingin kay Sinaya. Napangiti si Sinaya at napailing sa asawa. Hindi na kailangan, hubby. Meron kang trabaho at marami ka na ring na-miss na meeting sa kumpanya mo. Ngunit natahimik lamang si Joaquin at parang hindi ito pumapayag sa sinabi niya. Nilapitan ni Sinaya ang lalaki, tinawakan niyang kamay nito. Huwag kang mag-alala, hubby. Makakasiguro kung walang mangyaring masama sa amin ni baby. Alam nitong alam mo pupunta ako sa bahay kaya kung kaya't
Hindi nito magagawang saktan ako. Isa pa, umaga-umaga naman at kung may gagawin siyang masama, makikita to ng mga tao sigurado. Bakas pa rin ang pag-alala sa mukha ni Joaquin. Ayaw mo talagang samahan kita? Hindi natin kilala ng lubusan si Don Fausto. Sure ka ba sa desisyon mo? Pinisil ni Sinaya ang kamay ni Joaquin sa kanapangiti. Okay lang ako at magiging okay ako, Habi. Wala ka bang tiwala sa akin? Kapag natapos kong suriin ang lagay ni Don Fausto, tatawag kagad ako sa'yo. Promise. Napahinga ng malalim si Joaquin, walang nagawa sa kagustuhan ng asawa. Hindi nito napigilang pitikin ang noo ni Sinaya. Napakatigas talaga ng ulo mo. Sige na nga, tumawag ka kapag nandun ka na sa kanila at kapag tapos ka ng suriin siya, ay tawagan mo ko ulit. Kung mayroong problema, huwag mong kakalimutang tumawag sa akin at pupuntahan agad kita kahit na meron pa akong importanteng ginagawa. Napatango ng paulit-ulit si Sinaya sa kahinalikan ng pisngi ng asawa. Yes, boss. Huwag kang mag-alala. Matatapos na nag-ayos si Sinaya at Joaquin ni kagad na naghiwalay ng landas ang dalawa. Si Sinaya napunta sa bahay ni Don Fausto at si Joaquin papuntang kumpanya. 3 minuto rin ang biniyahe ni Sinaya upang makapunta lamang sa villa ni Don Fausto. Sa pagpasok niya sa malaking gate ay may napansin siyang kotseng kakaalis lang sa mansyon at dahil mahina lang ang pagpapaandar niya ay kagad na nakita niyang nasa loob ng kotse. Doon niya nakita isang matandang nasa backseat, nakasuot ng kulay itim na suit at may suot na makapal na salamin. Dahil nakabukas ang bintana ng kotse, kitang-kita ni Sinaya ang mukha ng lalaki. Napakunot ang noo niya at napasingkit ang mga mata nang makitang pamilyar na mukha ng lalaki. Sigurado siyang nakita niya ng lalaking ito nung nasa party sila. Alam niyang ipinakilala ng Kuya Alexander niyang matandang ito. Ilang segundong nakalipas, nalaki ang kanyang mga mata. Bumalot ng pagdududa ang kanyang dibdib na makitang lalaking iyon sa villa ni Don Fausto. Si Butler Patton yun ha. Yung butler at pinagkakatiwalaan din ni Kuya Alexander. Bakit siya narito? Close ba sila ni Don Fausto? Tanong niya sa sarili. Napailing si Sinay at nagsimulang mag-drive. Isinantabi na lamang niyang kanyang pagdududa dahil narito na siya sa villa. Nang makababa si Sinaya sa kotse, hindi mapigilan ni Don Fausto na mapangiti ng matamis sa kanya. Iha, talagang dumating ka. Maraming salamat, bati nito sa kanya. Tinanguan ni Sinayang matanda, saka nagpakita ng ngiti sa labi. Don Fausto, alam kong hindi magandang kalagayan mo, kung kaya't kailangan mo pumunta rito. Alam kong kailangan mo ang tulong ko. Habang nagsasalita, isinundan niya ng matandang papasok sa mansyon. Sumilip ang matanda sa likod ng babae. Hindi ba sumama sa iyong asawa mo? Tanong nito, umiling si Sinay at kalmadong sumagot. Hindi na, may asikasuhin kasi ito sa kumpanya. Napatango-tango si Don Fausto. Ganun ba? Nang makapunta sila sa sala, umupo sila sa sofa. Kinuha ni Don Fausto ang teapot sa harapan at sinalinan si Sinay ng tsaa. I-try mo tong tsaa, iha. Galing pa ito sa Spain. Dinala ko talaga para sa'yo. Tikman mo. Dahan-dahan kinuha ni Sinay ang tsaa at nagpasalamat sa matanda. Nilasahan niya ito at matapos yun inilatag niyang tsaa sa mesa. Diretsa siyang nagsalita. Don Fausto, pwede na ba nating discuss ang kondisyon niyo? Tanong nito sa matanda. Nang marinig yun ay napatango si Don Fausto. Meron akong pinagawang mini hospital sa likod ng mansyon. Kung kaya't doon tayo pupunta. Napatango lamang sa Sinay at sinundan ng matanda. Nauso kasi sa mga mayayamang pamilya ngayon ang maliliit na emergency clinic in case na magkaroon ng sakit ang isa sa parte ng pamilya. Kahit na maliit ang clinic na pinagawa ng matanda ay kompleto pa rin ito sa mga equipment at medisina. Mas maganda at mas bongga naman ang mini clinic nito na nasa Spain. Una munang sinuri ni Sinay ang medical records na matanda at binigyan niya ito ng full body examination. Doon niya nakumpirmang sakit ni Don Fausto. Napag-alaman niya na may hepatic cancer o liver cancer ang matanda. Ang sakit na ito ay hindi agad malalaman dahil sa unay wala itong symptoms. Usually nadidiscover lamang ito kapag matanda ng isang tao. Siya ngayon ang magandang gagawin nila ay operahan ng lalaki. Sa tingin niya ay mahirapan siyang operahan ang matanda dahil kahit na mawalang tumor nito ay hindi nangangahulog ang ligtas ng matanda. Pero kahit na mahirap ay kayang-kaya niyang pagalingin si Don Fausto dahil may sapat siyang kakayahan para gawin yon. Marami na siyang kaalaman sa experience tungkol sa sakit na ito. Nang makitang kalmadong ekspresyon ng babae ay hindi mapigilan ni Don Fausto na mapatanong. Iha, may pag-asa pa bang gumaling ako? May pag-asa pa bang mawala ang sakit ko?